Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa inyong lahat. Reps Adventure nga pala for another video. Today's video is tayo ay papunta sa PUP and maliligo lang ako at may time namin is 7:30 and magpapaprint pa ako ng A4 kasi mag-abiyad kami ng sa ID namin for approval. Magpapaprint pa ako ng COR and hagapan ko para makapagpa-print agad kasi may klase kami na 7:30 and maliligo lang ako, babalikan ko at ipasakay na ako ng jeep. Bye bye. Dito guys, napapansin nyo, sinasarang ko na yung aking tinutulukan kasi papunta na ako ng PUP niyan. And fortunately nalaglag yung barya ko dyan. Kaya sabi ko parang may nalaglag. Guys, nagabang na tayo ng jeep. Nagsara na ako ng pinto kanina. Kita nyo naman sa unang video. And nagabang ako ngayon ng jeep. Oras natin is 6:52. So tayo ay papunta ng PUP. Then may abyad din lang ako. Papaprint lang ng A4 COR. Then abyad ko. Mag-abyad kasi kami dito sa ID namin. Yun lang. Update lang. Sa puntong yan, paakit na ako ng jeep. May pinara na ako ng jeep. And ano na yan, 6:45 na ng umaga. And medyo kinakabahan ako, baka mahuli ako, pero hope na mabilis yung jeep. Kaya hindi ako na video. At nung nandito na ako, binidyoan ko ng konti para sa aking cinematic trailer na in-upload ko na doon sa FB page ko. Kasi pag minsan gusto ko mag-FB. Then, nung nakarating na ako ng agad kong bumili ng Chocomocho. And then, hinihintay ko yung mga kaibigan ko na pumunta ng and then may nagtanong sa akin dyan. Ano? Tatanong mo? A4 ba? A4. Sino may sabi? Yung nakausap ko ay IEE. Nag-abiyad na sila nandito sa ID. A4 to talaga? A4. Hindi. Ayan naka-video yan saan dayo natin? Saan tayo dadayo? Hello guys, ito na pagpaprint ako ng COR. Ito kumakain itong mga to. Dito guys, tumabay muna kami dun sa boarding house ng tropa namin dahil naubusan na daw ng sticker ng sa ID kaya nandito kami maglalaro ng ML. Makikita nyo naman dito naglalaro sila ng ML. Pasensya na kung naka-muted yung audio kasi copyrighted dito sa YouTube at nagpapatugtog kami sa Spotify niyan. And ngayon, kami naglalakad pa. Balik na kami ng school niyan. May class kami ng alas 2 p.m. sa sa computer programming. At nandito na kami sa lab at may klase na kami niyan ng computer programming. Minuntage ko muna saglit yung mismong lab namin kung saan kami nagko-coding. And may dinis kasi ma'am diyan na coding at yan yung coding na aming ginawa. And tatry kong i-run kung nag-run naman siya. Tinulungan ako nung kasama ko, yung kapartner ko na mag-code niyan. And yan, para naman namin successful yung pagko-code namin. And medyo palubat na din yung cellphone yan. Kaya yan lang nakunang ko. Medyo blurry pa nga kasi may pinapa-discuss yung code dun sa harapan ni ma'am. Guys, pauwi na. Bumili ako ng isaw-isaw. Wala kaming klase mamayang isaw-is kaya bumili ako ng isaw-isaw. Pauwi na ako at sasakay na uli ng jeep papunta ko Tumaca. Kita-kits na lang pag-uwi ko. Tapos ito guys, naglalakad na ako papunta doon sa mismong jeep.
Ayan yung mga jeep. Papuntang Gumaka yan. And diretsong Gumaka. Ay, bigat ah. Bago ko tapusin itong video, nakapagpalit na ako ng damit. Magpapakilala muna ako kasi ang main topic nitong video na ito is introduction to myself. Ako nga pala si Jerome Sote, DIT1, then president ng DIT1 na nakatira sa Gumaka, Quezon, 19 years old. At yung last track ko nung senior high school is YUMS ako. 'Di ba, napakalayo. Pero kaya ako nag-YUMS dahil may gusto talaga akong planuhin noon, pero siguro matutupad din balang araw. Pero ngayon is 2026 na, hindi pa ako nagpapakilala sa inyo. Then may mga question dito na nilatag, 10 question na medyo familiar sa iba, pero naisipan ko tanong sa sarili ko kasi introduction to the self mismo yung main topic eh. Unang question is, bakit ka nag-IT? Nag-IT ako kasi ang paniniwala ko sa sarili ko is may skills ako talaga sa pagiging IT at nakikitaan ako simula nung bata pa ako. Ang gusto ko talaga dati kasi nung bata ako is maging civil engineering, then mechanical engineering, and maraming tao nagsabi sa akin, bakit ayaw mo mag-IT or mag information technology ka or BSIT or DIT. Sabi ko, kung yun nakikita nyo, di itatry ko. And then kinalaunan nung nagkaroon ng pandemic, naisipan ko parang gusto ko talaga maging IT, kaya naging IT ako. Then number 2, anong expectation mo bago ka pumasok sa field ng pagiging IT? Mataas ang sweldo, syempre. Yun nakikita natin sa FB or sa Instagram or YouTube na sa pinakaunang mataas na trabaho dito sa Pilipinas is pagiging IT at mataas din ang sahod. Then siguro mahirap pero kaya nating pagpursigihin yung pagiging IT kung nasa passion mo na yan talaga. Nakita nyo naman to sa video trailer ko na in-upload dun sa FB page ko yung passion. Kasi sabi nila hindi mo ma-enjoy ang pagiging IT mo kung hindi mo enjoy yung pagiging IT. Kailangan mo enjoyin kada hirap, ginawa at saya or sarap ng pagiging IT kasi mahirap eh. Sa nung unang sem namin mahirap pero nakasurvive naman. Then 3, madali ba ang pagiging IT? Mahirap siya ang pagiging IT kung hindi mo napag-aralan lalo na ng senior high, pero nasa sayo naman yan kung anong talagang gusto mong pangarap. Yung senior high ka, bakit ka nag-YUMS? Yun ang gusto ng magulang ko. Si mama, gusto ni mama yun. Then ang gusto ko talaga is mag-table ICT, pero yun ang nasa kapalaran eh, kaya nag-YUMS ako. Then palarin maging SK. Then yun, sana pala rin ako this election sa 2026. Then number 4 question is, totoo bang haka na kapag IT ka ay pwede ka nang gumawa ng missile or washing machine? Dami mo. Oh, parang IT ka lang, ang dami mo nang pwedeng matulong sa bansa din, no? Yes. Pwede kang maghanap ng kunwari, system, makakatulong sa ibang bansa. Paggawa ng missile, di ba? Nakakatulong yan. Pati missile? Magbebenta tayo ng mga missiles sa ibang bansa, di ba? Mag-i-import tayo about sa mga system. Katulad ng Japan, example natin. Hindi yan totoo. Kasi ang pagiging IT is more on coding, then programming, more on codes, etc. Ang paggawa ng missile is hindi related sa pagiging IT. Then yung washing machine hindi rin related. Na pagkakamali lang kaming gumagawa ng washing machine kasi sa term na information technology or technology, na sabihin paggawa nga ng washing machine, hindi. Yun lang yung pinaka naririnig lang kasi technology nga eh. Yung washing machine is technology, produkto ng technology. Sino ba si Jerome sa likod ng pagiging isang president? Number 5 question. Siguro normal na tao lang na nag-aaral
siguro nung di pa ako president is marami din naman kaibigan, marami din natutulungan nung senior high. Then naging president ako kasi gusto ko talaga kumuha ng experience. Hindi ko kayang i-handle yung ngayong current situation ko sa pagiging president is mahirap eh. Hindi ko masyadong ma-handle na yung expectation nila mataas pero nung nakita nila medyo bumaba yung pagtingin nila sa akin. Normal lang yun sa pagiging leader pero next year kasi hindi na talaga ako tatakbo ng pagiging president kasi naisipan ko baka hindi talaga ako pang class officer kasi simula elementary, high school hindi ako talaga nananalo kahit sa student government hindi ako nananalo bilang president, vice president or kahit bumaba ako maging PIO hindi ako nananalo kasi baka may way na yun talaga yung kapalaran mo doon ka mismo na hindi mo pa nadidiscover kung saan ka talaga pero siguro tatry ko maging SK sa susunod na election tatakbo ako then kung di pala rin di sa next year na tatakbo tayo ulit wala na mawawala sa atin ako pa rin to si Jerome Sode di ba then number 6 paano mo na-survive ang person mo siguro sa mga friends ko kaya na-survive ko din yung person ko then 7 maglalada race ka ba kasi ang tinitake ko ngayon is diploma track so 3 years lang yun kung maglalada race ako depende pa din kasi gusto ko maging practical if hindi ako maglalada race para plus 2 years din kasi yun magtitake na lang ako ng TESDA or NC2 then kukuha ako ng certificate para makapapunta sa ibang bansa kasi ang bala ko kapag hindi ako nakapag-ladder race titake ako NC2 then kukuha ako ng experience dito sa Pilipinas and then lilipad ako ng ibang bansa yun ang plano ko then anong plano mo after graduation ng diploma yun na nasabi ko na kanina kasi sa number 7 is kung magla-ladder race ako then plus 2 years then after diploma kung hindi ako magtatrabaho ako kuha mo ng NC2 trabaho then kuha ng experience dito sa Pilipinas kahit 5 taon, 10 taon then makikipagsapalaran ako sa ibang bansa kasi ang goal ko is magkaroon ng sapat na pera then negosyo yun lang then describe mo ang sarili mo based sa mga naunang video doon sa naunang video yung nagpa-vlog ako kasi yun yung first part ng video ko bago yung introduction kasi para makita nyo yung day in life ko as a student, IT student pangkalahatan na yun POV ko lang yun then siguro malayo na pero malayo pa siguro unang taon ko pa lang sa college matatapos ito sa June then magse-second year na sa September then malayo pa 2 taon pa sa diploma then give me one quote siguro sa quote ko ngayon sa video na ito take the risk or lose the chance yun lagi kong quote kasi pag hindi ka nag-take ng risk mawawala lahat ng pagkahirap mo then yung kaya take the risk na kung gusto mo maging IT take mo yung risk na maging IT ka kahit mahirapan ka kasi diyan ka inuhubog diyan nakikita yung skills mo kung porsigido ka ba maging IT then yung sa lose the chance kapag hindi ka nag-take ng IT or anything na wala sa puso mo i-regret mo yan panghabang buhay bakit kaya hindi ako nag-IT yun ang gusto ko nung maliit pa ako or nung high school ako yun lang guys and hope na enjoy yung video medyo mahaba then edit ko na lang ito para medyo lumiit kasi deadline na nito sa Wednesday introduction yung bali yung ginawa ko is first part pa lang yun and ngayon is nag-shoot ako ng introduction to myself para mas makilala ako bilang si Jerome kasi I have a two side may Jerome sa school na Jerome sa bahay yung Jerome sa bahay medyo tahimik introvert yun sa bahay hindi yan nakikipagsalita hindi yan nakikipag-imikan hindi yan nakikipagkwentuhan pag minsan nakikipagkwentuhan pero minimal lang and then joker din yan sa bahay pag nasa bahay yan then kapag nasa school yan alam mo naman estudyante then may gusto lang talaga akong baguhin sa sarili ko kaya sa susunod na yun na discussion sa another vlog if meron tayong video presentation na kagaya nito
doon ko na lang i-discuss about myself and more dig in tayo sa mga nakaraan natin. Kasi for sure dito sa subject na ito is madami pang itatopic or madami pang mapapagdaanan. Yun lang, and enjoy watching my YouTube channel. Click link, like, share, and subscribe. Then hit the notification bell for more updates. Then follow nyo na din yung mga FB pages. Kung marami ako FB pages, sari-sari yung for the algorithm matters. Then yun lang. Have a nice day. Bukas kasi may ROTC pa kami. Bali, Sabado ko to sinut. Then yung nakarang video is Thursday. Kaya nagpalit na din naman ako ng damit. Kala nyo hindi ako naliligo. Yun lang, and have a nice day. Bye.